may mga kaloob na tinanggap mula sa Panginoon, ay tayo ay magpapatuloy sapagkat ito ang plano ng Diyos sa sinuman na sa bawat sumampalataya sa kanyang bugtong na anak ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa araw na ito ay atin pong pinagpatuloy ang gawain sa paglilingkod sa Diyos, lalo na ang araw na ito, sapagkat ang pagdiriwang ng first day of the week ay siyang katuparan ng lahat ng bagay pagdating po sa kaligtasan at katubusan. Kaya ang mga pag-aaral po sa salita ng Diyos, walang iba ang ating pong basihan, ang banal na kasulatan, na kung bilang po ang pag-uusapan ay napakahalaga ang bilang na kailangan gamitin, sapagkat dito po natin ma-determine ang maging sa kasalukuyang taon sa panahon po natin kung ano po ang tunay na taon maging sa pagbilang ng buwan, pizza. Makikita natin na from year 1, tinatawag siyang pagdating sa decades, bumibilang po siya ng 10 years. Pagdating po sa 100 years, bumibilang po siya ng century. Na pagdating ng 1,000 years, siya po ay tinatawag na millennium. Yung bilang mula sa up to the millennium, 4 po na bahagi ang paglilinaw sa competition, ay mga panahon na nakikita natin base sa banal na kasulatan na kung paano yung Diyos sa kalagayang espiritu nagpakilala sa unang panahon tulad sa pangalan Jehovah, Elohim, na ang mga pangalang ito ay ating nasubaybayan sa ating panahon na napakahalaga ang pagkakilala sa pangalan ng Diyos na hanggang sa panahon natin na bilang mga hindi first day of the week. Kaya ang ilan sa mga mananampalataya ay talagang masugid po sa pagdiriwang sa araw ng Sabat, maging sa lingguhang paglilingkod, dahil ito po ay kinikilala ang pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. So pagdating ng yearly celebration, naliwanag po dito sa ating mga kapatid sa pananampalataya, na binahagi po sa atin tungkol po sa Saturday or Sunday. The substance or the things that the Sabbath was pointing to is Jesus Christ. He is our rest. It doesn't matter whether you go to corporate worship on Saturday or on Sunday, because that not what really matters. What really matters is that you find your rest in Christ. So, simpleng English lang po ang ginamit dito, na kung paniniwala mo ay Sabado at kung paniniwala mo ay Linggo, what really matters, what really matters is that you find the rest in Christ. So, sa madaling sabi, if you are in Christ, believers, nakasumpong ka ng tamang paglilingkod sa Diyos. Yan po ang dulo ng paliwanag na yan. Now, sa time natin, tutuklasin natin bilang mga Kristiyano kung paano po nangyayari sa time natin na kailangan talaga natin ang pagsusuri sa salita ng Diyos bilang mga Kristiyano, sapagkat halos sa buong daigdig po ang pinakamaraming Christians, hindi ako nagkakamali. Ngayon, pinaliwanag dito, why do Christians worship on Sunday? Question. So, hindi naman Islam, sapagkat ang Islam po ay Friday at ang mga Seventh Adventist ay Sabado. So, mostly mga Christian po ang nag-celebrate nito. At titingnan natin mabuti ang celebration na ito bilang mga Kristiyano, sapagkat kinakailangan po tayo ay magsusuri. Nasa kulungan na, nasa bilangguan na, bago nagbago. Ngunit,
ito ay isang panawagan sa lahat ng mga Christians na kahit pa paano magbabasa tayo ng Biblia, humingi tayo ng unawa sa Panginoon, sapagkat tayo din ang makatanggap ng katugunan sa ating kahilingan sa Diyos, hindi ang ibang tao. So individually, pinakita dito, especially the Christians, na ang kahalagahan po dito sa paggamit ng araw na ito sa time po natin. So tingnan muna natin ang ilan sa mga pagbibigay ng mga idea, unawa mula sa Diyos ang tungkol po sa paglako ng Christian sa buong daigdig. So, ang pinagmulan lahat po bago ang pagtawag sa pagiging Christians o Christianity, meron pong binubuo ang merong ilang mga grupo na ito po ay lumalago sa panahon po natin at itong naging dahilan na bakit nga tayo ay huli nang nakaintindi dito. Sapagkat ito po ay grupo na tinatawag na monotheistic, yung monotheistic religion. So, sinabing monotheistic religion, pag binalikan natin ang Eden, ang time ng Eden, una, sino ang nagtukso kay Eva? Alam kagad lahat po natin. Ibig sabihin, meron na pong namumuo from the Eden time na ito po ay atin titingnan hanggang sa time natin na bakit na-divide ang Christianity, bakit na iba ang pagsamba ng mga ibang mananampalataya, na ang iba naman ay Sunday, ang iba naman ay Saturday, iba naman ay Friday. Ngayon, ang isa sa mga paliwanag dito, pagdating sa Roman Catholic or Christian, kasi po pag sinabing Roman Catholic, we believe ang head ng Catholicism, walang iba ang Pope, which is the Roman Catholic. So pag sinabing Roman Catholic, alam na natin kung sinong head ng Christianity sa panig po ng mga mananampalataya sa time natin. Kaya po, pag pinanganak ka, ang iyong birth certificate doon, naka-include kung Christian ang nanay, Christian din yung inaanak. Naka-include po doon, kaya wala kang ma-deny na ano ang iyong religion sapagkat ini-include po dyan. Dito sa ating bagong pinanganak, nakita niya ba ang ano niya? Hindi pa. Kung paano doon pinipilapan yung birth certificate yan at naka-include anong religion, talagay doon Christian. Karamihan po Christian. So, ang layon din sa pag-encourage ng lahat po na magpailalim sa Christianity para po makilala ng tao na mayroong Savior. Kaya napasok niya lahat yon. At mapansin natin na bagamat may instruction ng Diyos sa time ng Old Testament, sa time ni Eva at ni Adan, pero napenetrate pa rin si Eva doon sa ahas kung paano niya sinuha yung utos ng Diyos. Are we agree? Sa mga nagbabasa, alam niya yan. Catholicism is a monotheistic Trinitarian religion that acknowledges Jesus Christ as the Messiah. Its catechesis makes use of the Nicene Creed at the Apostles' Creed, which are accepted also by most major Christian denominations. So yung word na denominations, actually sa mga malalim po ng pag-aaral, ito po ay hindi po angkop sa mga Christians kapag nabilong siya sa denominations. So pag sinabing monotheistic religion, meron siyang kakaiba sa implementation sa Bible, okay? At sa present time, sa time natin, na tayo ay sumusunod lang sa bawat mentor na dumarating sa atin at tinuturuan tayo, at sumusunod na lang tayo dahil inisip natin mabuti. Ngunit, ang kailangan natin sa time natin, that who is the way, the truth, and the life, that no one can go to the Father except by our Lord Jesus Christ. So malalaman natin ngayon yan, yung pagkahayag ng Ama sa kanyang katawan,
at pagbigay ng Ama ng pangalan sa kanyang larawan, at yung pangalan na ito ay pinakilala sa atin. So yung way ni Jesus Christ, way ng Almighty God, at ang way supposedly ng mga Christ believers sa time natin, kung anong way ni Jesus Christ, anong way ng mga apostol, yun din po ang way sa time natin. Ano yun? Kasama yung Christ Sabbath, way ni Jesus Christ. Kasama yung first day of the week, way ni Jesus Christ. Alamin po natin. So sa ilan sa mga paliwanag po na nabasa natin, ay susundan natin ng ilan pang paliwanag para masabi pong hindi lang ako nag-invento po nito. Okay. Notable polytheistic religion. Pag sinabing notable, ano ibig sabihin? Naka-record po yan. Maraming nakakaalam nito. Okay. Notable polytheistic religion practiced today include, number 1, Taoism, Shinism, or Chinese. O bakit po Chinese? Folk religion, Japanese, Shinto, Santeria, most traditional Africans religions. Kung napansin niyo po sa mga Africans pag nag-quote sa Panginoon, excuse me sa mga akin pong napuna, sabi ko, that is a kind of worldly worship unto our God Almighty. Sabi niya sa akin, mind your business. Mind your business. So hindi po pwede po na kanya-kanya tayong paglilingkod sa Panginoon sapagkat there is only one way to go to enter the kingdom of God. Our way is our Lord Jesus Christ. Nag-iisa lang po yan. Kaya kapag mayroong Christians sa area po ng Africans, America, Japan, Europe, kailangan iisa lang po yung pag-worship sa Panginoon, pagpuri sa Panginoon, pagsamba sa Panginoon, at pagbigay ng mga araw na itinakda ng Diyos. So sa ating birth certificate, balikan ko muna, nakadeclare doon, anong araw ka pinanganak? Anong buwan? Anong pitsa? At anong taon? At anong religion mo? Amen. Kompleto tayo eh. Kaya ang ating gobyerno ay nagsisikap na makatulong sa bawat individual na kung sino yung walang mga birth certificate ay tinutulungan po para sila ay ma-recognize as a Filipino citizen, as a law-abiding citizen, na tayo ay may diniklara sa ating mga sarili na tayo ay mga tunay na mga Pilipino. So sa time ni Jesus Christ, the day of resurrection, tumakbo ng 30 years old, actually, 3 dekada, 10 years. 30 years old, nag-start siya sa ministry, tinapos niya supposedly 3.5 years. Kaya po, ang time niya sa competition, pag sinabing time of Jesus Christ, yung tinatawag na ED, time of our Lord Jesus Christ, yung time niyang yon ay ang bilang lumalabas po na halos mahigit 3 dekada nag-start at natapos ang kanyang ministeryo bago ang kamatayan niya at nabuhay na maguli, tumakbo mo ng ganong katagal ang kanyang panahon. Ngunit, actually sa time natin as a Christian, medyo bago lang sa atin ang information dahil sa panahon mula noong 15th-21 century, ilang mga ninuno na ang dinadaanan ng ating mga magulang bago tayo pinanganak. Dito natin natuklasan na meron talagang dapat tayong pag-aralan. Sapagkat ang ipinakita dito sa binasa po natin, maging sa tanong, no? What are the 4 polytheistic religion? Question mark. Ano yon? Yung 4 na yon, tinatawag na polytheistic religion. Binasa natin kanina, Taoism, Shinism, Chinese folks or religion, Japanese, Shinto, Santeria, most traditional Africans religions, various new pagan faiths such as Wicca. So medyo mahaba po pagka sinundan natin lahat yon. Next ko lang basahin ito at sa mga ibig magtanong, pwede po tayong mag-shortcut para
pag-aralan po yung mga bagay na ito. Okay, ilan pa dito? Today, polytheism is noted for being part of Hinduism, Mahayana, Buddhism, Confucianism. Meron pa itong isang pinaliwanag dito. There are various polytheistic religion practiced today. For example, Hinduism, Shintoism, Tilima, Wicca, Druidism, Taoism, Asatro, and Candomblé. So, ilan po sa binanggit ko nito, mapapansin nyo po yung pagkapanggit natin na sa lalim noon, makikita natin ang dulo na sa time natin, ang nag-handle na yan, maging sa time ni Jesus Christ, tungkol po sa kanilang penetration na yan, also from the 321 century, Constantine time, sa history po, sa mga nag-aaral, pinakita dito, a person who copies out document, especially one employed to do this before printing was invented. So pag tinignan po, who print in any scripture from the year 1 decade century up to in our time, may kita natin walang iba yung mga scribe and Pharisee. So doon po, nag-correct ang ating Panginoon sa mga scribe and Pharisee. Sa time natin, there is it possible na sila din po ang nagpapatuloy dito. Ngayon, niloob ng Diyos na sa time natin po, sa ating paglilingkod, ipinakita niya that there is a one way to believe God, to follow God. Lahat po ng mga doctrines, revelations, understanding, iisa lang po, walang iba sa ating Panginoon si Kristo. Kaya binigyan po tayo ng guide sa mga driver, pagka ang sign po sa gitna ng kalye na may yellow, dalawa po, ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-counterflow. Kapag ang sign sa highway, putol-putol, pwede kang mag-overtake. Mostly, ang advice po, ang overtaking po sa left side, hindi sa right side. So, pag-aralan ng mga driver po kung bakit hindi pwede, pero pwede, kaya lang ingat sapagkat ang aksidente po ay pinag-aaralan ng mga ating mga traffic enforcer kung saan ang mas safety ang mga riders, ang mga drivers, jeepney, buses, lahat ng klase po. Inilagay nila sa highway ang mga road sign para po maging safety ang bawat sinumang mga nagka-travel. In our time as a Christian being, itinuturo din sa pangunguna ng Banal na Espiritu ang tamang paglilingkod natin sa Diyos. Tulad ng kanta kanina, ano ba yung kanta kanina? Yan ang kanta ng maraming born again Christian yan eh. Ano ba yung kanta kanina? Ako ay susunod sa iyo, ikaw ang mag-ari sa buhay ko, pusong dalisay ang nais ko, ikaw ang maghari. Amen. Ikaw ang maghari. Ay sabi sa Ephesians chapter 2 verse 22. Tingnan natin. Ephesians chapter 2 verse 22. Basa. Nasa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So, perfectly, ang kingship time ni Jesus Christ, under His government, under His kingdom, yung manifestation, yung pananahanan ng Espiritu, sabi ni Apostol Pablo, itinayo naman kayo upang maging tahanan kayo ng Espiritu. So, maliwanag po, sa time natin, ang kingship time ng ating Lord Jesus Christ ay talagang nagsimula na. So, ang kanta, ikaw ang mag-ari sa buhay. Ngayon, kung yan po ang kinakanta ng lahat ng Christian sa buong Pilipinas, sa buong daigdig, ibig sabihin, ang declaration ng first day of the week kay Jesus Christ. Amen. Hindi pwedeng gamitin natin ang terminong day of resurrection ni Jesus Christ, pero it's not a biblical term. So pag sinabing, ikaw ang mag-ari, tapos yung declaration ng first day of the week, hindi galing sa Biblia, kundi galing sa polytheistic religion. That is a big question. Mga pastor, kumakanta niyan eh. Ikaw ang mag-ari. Pagdating ng first day of the week,
polytheistic religion ang sinusundan na first day ito eh. Ang nasa isip natin, hindi, si Jesus Christ, pinupurihan namin. Isipin niyo po. Kaya ang sabi ng scripture, nang binasa kanina, kayo ay gagawing tahanan ng Diyos sa Espiritu. Diyos Simplong banal. sa Espiritu. Pag sinabing tahanan ng Espiritu, gagawin kang tahanan ng Espiritu, yung batang yan, paglaki, sinong nakakaalam ng gagawing tahanan ng Espiritu yan? O kayong mga magulang, napakaswerte niyo. Ang aking nanay, bago nalagatan ng hininga, alam niya na ako ay tinawag sa paglilingkod sa Diyos. So, malay ba niya kung maging lingkod ako ng Diyos ngayon? Hindi niya alam. Halos ang aking mga magulang hindi naka-experience sa gagawin ng Diyos sa buhay ko na upang maging kabilang doon sa isa sa mga gagawing tahanan ng Espiritu. Now, let us start, brothers and sisters in Christ. Ayon po sa Genesis chapter 6 verse 12. Sa shortcut po natin, medyo mahaba ang ating presentation. Sa shortcut natin, labi ng Diyos, sa mga panahon po ay maisa-isa natin sa mga ibig magtanong sa sino man. Sa Genesis chapter 6 verse 12, ang sabi ng Tagalog Bible, at tiningnan ng Diyos ang lupa, Moises, na mula sa Diyos, na pagdating ng chapter 6 verse 12, ang dami nang nangyayari bago sa chapter 6 and verse 12. Ngunit dito, mismo po, tiningnan ng Diyos ang lupa. Samantala, yung kanyang creation, lahat ng bagay na nakikita natin sa kasalukuyan, sabi niya, it is good. Ngunit pagdating dito, sa chapter 6 verse 12, tiningnan ng Diyos ang lupa at narito, sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. So, yung word po na lahat ng tao, okay, wala ka nang mapili dito sa time dito in chapter 6 na pag pinag-uusapan ang polytheistic religion, yung pagpasok nila ngayon upang ipenetrate ang mga paniniwala ng mga tao na kaliwas sa kalooban ng Diyos, nakapasok na sila. Pinasama na po lahat ng tao sa kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. At pakituloy po sa verse 13 sa Tagalog din. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Now, let us prove in our time, bagamat meron ng Noah's time, amen, at buong lupa ay talagang nagkaroon ng flood. So matagal na pong panahon yun bago tayo. So ipoprove natin in Matthew chapter 1 verse 17 ang katunayan dito. Ang sabi po dito sa Tagalog ulit, Mateo chapter 1 verse 17. sa magatuwid ang lahat ng mga salit-saling buhat kay Abraham hanggang kay David ay 14 na salit-saling lahi. 14th generation. Okay? 14, dami nun. 1 generation, second, up to 14, ang dami nun. At buhat kay David, hanggang sa pagdalang bihag sa Babylonia, ay 14 na salit-saling lahi. So, sa mga nag-aaral po, Abraham, David, Babylon, merong 14th generation. At buhat sa pagdalang bihag sa Babylonia, hanggang kay Kristo ay 14 na salit-saling lahi. So ang lahat po, pag i-compute mo sa computation, 42. is 42 tribes. So pagka hindi mo kukumputin itong tatlong 14th generation, paano mo siya ma-determine na 42 tribes? So kailangan mo siya computin. Halimbawa, ang sabi ng Matthew chapter 12 verse 40, ang anak ng tao ay mapasailalim ng lupa 3 araw at 3 gabi. So paano mo i-determine ang 3 araw, 3 gabi? Ang 3 araw, sa araw, 12, 3 12. Ilang oras yun? 36 hours.
yung tatlong nights, another 36 hours. So, 36 plus 36 equals yun, 72 hours. Yung tatlong araw na merong tatlong 24 hours, lahat po sa computation ay 72 hours. So, ibig sabihin, ang 3 days and 3 nights, praise the Lord, ay tamang computation na kailangan kilalanin yung namatay at muling nabuhay. At bago po ang kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon si Kristo, ito po ay pinaliwanag ni Propeta Daniel in chapter 9, verse 27. Balikan muna natin yung scripture na yan, alang sa ilan po mga nasusuri. Sa Tagalog Bible. At pagtitibay niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at sa kalahati ng sanglinggo, Amen. ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. So, isang linggo at kalahati ng isang linggo. Ang propesya ng isang linggo at kalahati ng isang linggo, ang kasunod na binasa kayo na sa scripture sa paghihimay, pinatitigil lahat po ng sinasabi ng Biblia. Anong sabi doon? Hain at ang Lahat alay. ng mga hain. At ang alay. Pinatitigil yon. Why? Sapagkat iyong nabihag from Abraham to David hanggang sa Babylon, hanggang kay Christ, itong 14th generation sa time natin, pinatitigil na tayo na hindi na dapat ang mga Christian magpatuloy na sundin yung sistema ng politistic religion. Dahil sa madaling sabi po, ang politistic religion is automatically anti-Christ. They are pretending as a Christ believers, but they are actually anti-Christ. Hindi po ang anti-Christ may sungay na dalawa. Hindi ang anti-Christ na mukhang lumiliyab ang mukha. Hindi ang anti-Christ na parang may pangil at nakakatakot ang mukha. Ang mga anti-Christ sa panahon po natin, actually, hindi tayo magbanggit ng personal. Mga nang-Amerikana, mga naka-Mercedes-Benz, may mga condominium, actually, mga bilyonaryo. Kung ikaw bilyonaryo ngayon, hindi ko binanggit pangalan mo. Hindi pangkaraniwan. If we talk scribe and Pharisees, hindi po pangkaraniwang tao. And I hope hindi ka scribe. Hindi ka Pharisee sa time natin. Okay. Ang 14th generation sa time natin, from Abraham to David, David to Babylon, and Babylon to Christ. Isipin nyo ha, yung nabihag sa Babylon, sa history po ng Babylon, hindi lang isang tribo ang nabihag. Halos lahat. At yung mga nabihag na ito, at ilan sa mga lumabas na mga tribo, paglabas po nila, pagdating ni Christ, nahihirapan sila paano i-adapt ang paniniwala nila as a Christ. Kaya yung mga Hudyo, hindi sila basta-basta naniwala kay Jesus Christ. Hindi na nagpatuloy, namimili na ng air condition, namimili na ng magagandang lugar, sapagkat iniisip nila ito yung totoo. At mostly sa nangyayari po, which is good, sapagkat right po ng bawat individual yan kung saan ka. Mostly nangyayari, tinawag ng Panginoon si Kristo, hindi mga taong professional, kundi mga fisherman. Eh ngayon, sa time natin, itong mga fisherman, walang tapos na edukasyon, ngunit expert sila sa paglalambat ng kaluluwa. Ngayon doon sa pagiging expert nila, ipinakita din sa time natin, scriptural, na yung mga isda na nakuha dun sa lambat, hindi lahat po, yung lahat ng isda ay makain. Pinipili nila yung mga isda na makain, yung hindi tinatapon. Now, sa time natin, as a Christ believers, lahat po, walang pinipili ang Diyos. Okay? Walang pinipili. Islam ka, Christian ka, Hinduism ka, Taoism ka, Chinese ka. Walang pinipili ang Diyos. Ngayon, dahil sa ang tao, tumitingin doon sa kalagayan sa time natin, sapagkat si Jesus Christ,
wala na sa physical. Ang mga apostol wala na rin sa physical, ngunit buhay sila sa spiritual. Sa time natin, doon mapapansin ng bawat nations na kapag may lindol, may bagyo, may typhoon, may sunog, may tidal wave, katulad ng makikita natin sa Facebook at YouTube na talagang halos yung mga sasakyan, yung mga kotse, na parang laruan na lang na hinahampas doon. Samantala, alam ni brother na kapag may kotseng mamahalin, himas-himas ka ganyan pa. Yung iba, pakimpapin ba yun? Pero pagdating ng trahedya, talagang hindi mo na maawat eh. Kasi nandoon na, nakabulusok na sa isang napakalakas na karit ng tubig. Brand new man yan, luma man yan, sikat man yan. Talagang pagdating sa panahon na yan, ang tao nakaisip, tawag sa Diyos. Amen. Humingi ng tulong sa Diyos. Humingi ng rescue sa Panginoon sa time na yan. So, minsan po, na-realize natin yan, na itong mga galing sa Babylon, up to Christ, sa time natin, tayong mga Pilipino, loobin ng Diyos na maintindihan nating mabuti itong daan na binigay ng Ama sa atin na ating paglilingkuran. From Abraham, David to Babylon, Babylon up to in our time, Christ time, as a Christ believers, ina-educate tayo ngayon na lumabas tayo sa sistema ng Babylon na kung paano po inalipin ng Israel in how many years. Loobin ng Diyos sa time natin, tulungan tayo ng Diyos na makalabas tayo. It's not against by any government, kundi tayo ay tutulong sa gobyerno bilang mga Kristiyano na matigil na po yung mga rally, hindi na tayo makijoin sa rally, sa awayan, sa chismisan, sa siraan, sa politics system ng church na yan si yan si ganito, matigil na po yan. Okay, ito po ang checking sa time natin. Basahin natin po bilang mga Christ believers sa time natin, from the Babylon up to Christ, up to in our time. Dito po ang pagkasabi sa John chapter 14 verse 6. Ito natin sa Biblia, yung binanggit natin po bilang pag-check sa ating pananampalataya sa time natin, kung tayo nakaugnay doon sa way na yun. Okay, chapter 14 verse 6 ng John. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Yung binanggit ng scripture kanina, yung Taoism, Hinduism, also the Christian, kasama po sa binanggit dito, even the Islam, kasama po sa binanggit dito, no one can go to the Father except by me. Ang sinabing no man, no tao, human, no man commit unto Father but by me. So yung me na ito, yung me na yan, sinabi ng Scripture, walang ibang ini-introduce dito. Ang sabi ng verse 7, "So ako'y nakakilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama." Ibig sabihin yung daan sa katotohanan at buhay, kailangan kilalanin siya. Sabi dito, pagka nakilala siya, kung ako'y nakakilala ninyo, ay makakilala ninyo ang aking Ama, buhat ngayon siya'y inyong makikilala, ay siya'y inyong nakita. Itong first day of the week, kaugnay po siya dito na dapat makilala ng lahat ng Christians ang tungkol sa declaration na ang Sunday na talaga ay first day of the week o hindi. Tingnan natin. Ang propesya kanina, doon sa isang linggo, Daniel chapter 5 verse 27, at kalahati ng isang linggo, okay, ipapitigil lahat ng paniniwala, mga hain at sa Christian, sapagkat doon sa isang linggo, at kalahati ng isang linggo, ngayon po ang araw ay hibis. Ang arrangement po sa Labor Day from Monday, Thursday, at ang 7th day niyan ay Sunday. At ang kalahati niyan,
from Monday up to Sunday, ang kalahati, which is today, Thursday. So sino po ang nag-declare sa competition? Patulog kanina. Ang 1 year, tinawag siya ng annum. Ang decades, tinawag siya ng 10 years. Ang 100 years, tinawag siya ng century. Ang 1,000 years, tinawag siya ng millennium. So yung competition po ng 1 week na kalahati sa isang linggo, ang nag-determine po niya yung date of resurrection of Jesus Christ, hindi atin. Ibig sabihin po, kahit ang polytheistic religion, hindi niya kayang ipaliwanag ang day of resurrection of Jesus Christ dahil lumutang ang polytheistic religion before Christ. At kung lumutang ang polytheistic religion before Christ, pagdating ni Kristo, nakaposisyon niya ang wrong declaration nila sa time na yun hanggang sa time natin at niloob ng Diyos na merong mga taong binigyan ng pulawa ng Panginoon para ihayag itong katotohanan ito na pagdating sa time natin, pagdating ng verse 7, mag-iisip po tayo na kung bakit si John the Baptist ang nag-baptize kay Jesus Christ. Ano po ang gift ni John the Baptist sa kanyang time? Ang gift ni John the Baptist po ay expert po siya sa Godhead. Godhead yung pagkakilala sa Diyos, yung pagkakilala sa Supreme God, yung pagkahayag sa Diyos at magitan ng Kristo, expert po dyan si John the Baptist. Yan po ang nag-baptize kay Jesus Christ. Kaya dito po sa sulat niya, kung ako'y nakakilala ninyo, ay mga kilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya'y inyong mga kilala at siya'y inyong nakita. Tuloy natin sa verse 8. Sinabi sa kanya ni Filipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Diba? Sabi natin kanina, binanggit na natin ito. Na ang scribe and Pharisee, ganito ang sistema. Parang to see is to believe. Yan ang sistema ng ang scribe and Pharisee. At ito po ang mga nipiliting, sabi niya, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako makikilala Filipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Anong pagkakita natin ngayon sa Panginoon sa time natin bilang Espiritu? Sa time natin. Ano ang pagkakilala natin sa Panginoon bilang Espiritu sa time natin? Halos lahat ng Christians kinikilala na ang larawan ng Diyos, ang Savior natin, ng pagkilala sa pangalan ng Kristo. Halos lahat po. Ngayon, pag sinabi sa amin, ikaw ang maghari, at yung araw ng pagdiriwang sa first day of the week, hindi galing sa 3 days or 3 nights na competition, kundi galing sa polytheistic religion. So, ang lumalabas po sa mga Christians, parang binubulang na ng Diyos. And that is why sa time natin, ang daming mga nangyayari na hindi natin napabantayan na ito na pala ay galit ng Diyos sa buong daigdig. Kaya ngayon, meron tayong mahal sa buhay, meron tayong mga kamag-amak, meron tayong mga kapitbahay, meron tayong bansa na pinabilangan sa time natin. And we have how many thousands of billionaires and millionaires sa time natin na umiikot sa buong daigdig. And without knowing sa time natin na tayo pala sa nagdaang panahon ay penetrated ng polytheistic religion na sumusunod din tayo sa sistema ng tradition ng tao. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 2 verse 8, nakibasa po sa English Bible. Chapter 2 verse 8. Tagalog. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumingag sa pamamagitan ng kaniyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi
ng mga tao. So, salit-saling sabi ng tao. Ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan So, at from hindi year 1 up to the present, salit-saling aral, sabi ng sanlibutan. So, binanggit natin, scribe and Pharisee. Okay. So, nandyan na po, lalo na sa mga nag-aaral po, nagsusuri, sabi ng Diyos, down to your followers at your church, sabi ng Diyos, tiyakin na po ang ating paglilinaw dito. Ang sabi dito in chapter 14, verse 10, hindi kabaganan ng palataya na ako'y nasama. Question kay Felipe. At ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili. Kundi, ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang gawa. Sa makatuwid, ang gawa ni Kristo bilang larawan ng Diyos ay gawa mula sa Ama. Ang sinasalita ng Panginoon ay salita mula sa Ama. Si Felipe, malawon ng kasama ng Panginoon, hindi niya nakikita yung Ama kung sino yung Ama. Sa time natin, in how many years as a Christians, in how many pastors, dito sa tansan natin sa Pilipinas, sumusunod pa rin tayo sa sistema ng polytheistic religion. Sino ang nag-declare ng Sunday Gospel Point? Sino ang nagtuturo sa trial natin ng Sunday Gospel Point? Tapos kumaaway tayo sa church. Ikaw ang marami sa buhay ko. Pagdating ng Sunday, nagsama under the polytheistic religion, under the system of the traditions of men. Ito po, isang nakakagulat na sitwasyon sa buhay natin. Ang time natin ay talagang kinakailangan pakilala natin yung Ama na tumakahan sa kanyang larawan, na itong larawan ay tinawag ng head of the church. Na itong head of the church, ito yung nag-fulfill sa lahat ng propesya from the Old Testament up to the present. Maging mga Sabat, maging First Week. Kaya dito sa usapan ng Panginoon at ni Felipe, ito lang. Sabi niya, verse 11, magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama. Yung larawan ng Diyos na ating sinasampalatayanan, kinakailangan manampalataya kayo na itong larawan ng Diyos ay mula sa Ama. Ibig sabihin, kapag nagdiriwang ka ng first day of the week, sasampalatayanan natin na itong first day of the week na nahayag sa ating Panginoon Kristo, na itong nahayag na ito ay mula sa Diyos. Merong iisang Diyos, walang iba, ang Ama. 1 Corinthians 6. Amen. At merong isang Panginoon, walang iba, ang Panginoon Kristo. Sabi ng Biblia, Felipe ang Panginoon. Ang pangalan kailangan makilala. Na itong pangalan na ibinigay sa anak, John 17:6, ipinakilala sa Panginoon. Yung kumikilala sa Kanya na ang pangalan niya ay Jesus Christ. Ang sabi nito sa Biblia, magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kayo'y nagsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga dumating. Sa time natin, kailangan ang gawa mismo ng Panginoon si Kristo ay sampalatayanan natin sa ating panahon. Ano ba yung gawa niya? Sinong gumawa ng 3 days and 3 nights ayon sa Matthew chapter 12. Di ba po ito yung larawan ng Diyos? After 3 days and 3 nights, nabuhay na maguli ang ating Panginoon si Kristo. Na ang pagkabuhay na maguli ay araw po ng first day of the week. Ngayon, sabi dito, o kung di kayo magsampalataya kayo sa akin, dahil sa mga gawa rin, yung gawa rin na tinutukoy sa Tagalog, sa English po, o else believe me for the very word sake. So yung gawa ng Diyos, kung hindi gagawin ng tao, naniwala lang siya na may first day of the week. Naniwala lang siya na may luto at gumawa siya na wala sa kanyang puso, kabilang din siya dito
na pinupret sa polytheistic religion. Ibig sabihin, hindi mag-grow up ang kanyang spiritual kung naniwala lang siya pero hindi siya kumagala. Yan po ang malinaw sa tayo natin. Sapagkat ang sabi ni Kristo, magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, o kundi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Ayaw mong manampalataya, ayaw mong maniwala, ayaw mong gawa. Mas delikado. Gagawa ka, manampalataya ka, pero wala naman sa puso mo o pagsunod. Wala rin. Manampalataya na lang gawa. Ang sabi ng verse 12, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakila mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paruroon sa Ama. Yung tumanggap ng pangalan, yung larawan ng Diyos, pumaroon na sa Ama. Amen. Ang sabi niya, yung sumampalataya, gagawin din niya ang ginawa ng Panginoon. Ang Panginoon sinampal. Ang Panginoon binaraan. Ang Panginoon kinako sa Diyos. Ang Panginoon, pati kanyang kasuotan ay pinagsusugal. Pero hindi nag-react ang Panginoon. Tayo kay sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Ayun. Ibig sabihin, gagawin din natin ang kanyang mga gawa. Marunong ka magpapagpaba, marunong ka magpapahinood, marunong kang magpatawad, marunong kang magbigay daan sa mga bagay na kailangan padaanin mo. Hindi natin pwedeng kumprahin. Napagkat yun ang way ng Diyos. Kung i-reveal sa sino man yung Sunday na first day of the week, ginagalang natin. Masigit na ginagalang natin yung prophecy ni Propeta Daniel from chapter 9 verse 27 na doon sa isang linggo at kalahati ng isang linggo, na doon sa kalahati niyo doon ipinakita ang 7th day at first day of the week, na si Kristo po ang pumaraong ngayon sa Ama. Ngayon, ang bawat sumampalataya kay Kristo, kailangan kung anong gawa ni Kristo, sabi sa Scripture, gagawin din natin. Ay kung ini-scam ka, o di, magkahinong ka, hindi mo pwedeng kumprahin ang mga bagay na dapat kumprahin. Sapagkat si Kristo, hindi kumprahin. Amen. Kung nagkautang siya, hindi magbayad, huwag mo sinigin. Dahil Diyos din ang magbabayad at magbayad sa mga dapat matulog sa iyo. Dahil si Kristo po, ang daming mawala sa Kanya, pero hindi niya hinabula. Alam niya, siya magmama lahat ng bagay at binigay sa Kanya ng Diyos at lahat ng ito binigyan ng Biblia. Langit, lupa at sa ilalim ng lupa. Ngayon, sa tayo natin as a Christian, kung nagaling po tayo sa Diyos, galit tayo sa mga Kristiyano dahil nilupo ka. Galit tayo sa mga Kristiyano dahil naisan ka. Ang sumunod ka kay Kristo, wala na yung mga bagay doon. Sabi dito, kung anong ginawa ni Kristo, siya din ang gagawin natin. Kung nabuhay siya na maguling, sa first day of religion, din ko tayo malapit. Pero hindi bigay ng polytheistic religion, hindi bigay mismo ng Ama, sapagkat yung larawang ito ay pumunta na sa Ama. Na yung Ama nagpakilala sa Old Testament, Elohim, Jehovah, Yahweh, sa time natin nagpakilala siya sa pangalan ng Kristo. So yung katawan, yung larawan ng Diyos na nagkatawang tao, He is the head of the church. Yung head of the church na buhay ng muli sa first day of the week. Kaya diniin ang Scripture. Ang sa akin ay sumampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paruroon sa Sige po, ang isang believer in Christ, kapag ginawa niya ang ganitong pananampalataya na sumunod siya kay Kristo, sa tamang sapat ni Kristo, sa tamang first day of the week, sa tamang pagtanggap ng bawat pagsubok ng namaan sa Kanya, hindi siya gumanti. Ang sabi ng Scripture, lalong higit ang magawa niya, sabi dito, nadakilang gawa kaysa rito, ang gagawin niya sapagkat ako'y paruroon sa Ama. Ang tayo ni Solomon, hindi pinapurihan si Solomon ang tayo niya. Bagamat si David ay isang mayamang hari sa Israel at minana ni Solomon ang mana sa kanyang patay na kahit ang daming gimbot ni Solomon, dito po pagdating sa Scripture, si Solomon ay hindi
katulad nito na nagkaroon ng kagayakan sa ating panahon. Kaya tayo sa time natin, pagamat hindi tayo pareho ng mga scribe ng Pharisee, tinawag tayo sa paglilingkod para iparnawa sa atin ng Panginoon ito, ang tamang pagsasamba sa Panginoon. Ipinakita sa time natin na kung ano ang yaman ni David at Solomon noon sa time natin, higit na natin maranasan ito, na kahit wala pa sa ating mga kamay, nakaramdam na ngayon ng kagalang at kagamatian sa Panginoon. Sapagkat nagawa natin, hindi ang sistema ng politistic religion at Christian, kundi ang sistema ng Diyos sa time natin. Kaya po, dinidiin ng banal ng kasunada, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaong ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumalahati sa anak. Kung kayo magsingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ay ang aking mga utos. Ayaw natin, if we use in the name of Jesus Christ, hindi lang sa tayo nangihingi ng ating mga pangangailangan, kundi ginagawa natin ang gawa ng ating Panginoon. Ang Christian, ang Christ believers, login ng Diyos, matigil na yung sistema ng scribe ng Pharisee. Kung gagawa ka sa Panginoon, gagawa ka. Kung gusto mong maluwalhatin ng Diyos, gagawin natin. Hindi ang sistema ng kayabangan. Hindi ang sistema ng pagpapataas sa ating sarili. Kaya inaral natin ang ugali ng scribe at Pharisee na hindi talaga karapat-dapat sa karera ng Diyos yan. Laging kalaban ng Diyos. Sabi dito, at ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ang iba, mga aliw, upang sumasa inyo magpakailanman. 17. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita. Ni nakikilala man siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y kumakahan sa inyo at sasa inyo. Yan po ang Ephesians chapter 2 verse 22. Na kayo ay gagawing tahanan ng Espiritu. Ang katahanan ng Espiritu, yung tamang pagsasamba sa Diyos. Hindi galing sa politistic religion, kundi yung mga nakakilala sa Ama, sa pangalan ni Kristo, na yung sa kasunod kay Kristo, yung gawa ni Kristo ay susundan din natin. Sabi ng Espiritu, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Kolong, itong Espiritu ng katotohanan hindi matatanggap ng sanlibutan. Kapag worldly mentality, worldly doctrine, worldly system, talagang hindi siya matatanggap sa katotohanan ito. Parang ano lang siya, yung sistema ng politistic religion, pwede siya sa Taoism, pwede siya sa Islam, pwede siya sa Hinduism. Parang hindi mahalaga sa kanya. Okay? Ngunit sinabi dito, sapagkat hindi nito siya nakikita, yung Espiritu hindi nakikita. Sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y tumataan sa inyo at sa sarili. Ibig sabihin ko, meron dalawang bagay na pinakita. Yung mga hindi nakakilala sa Diyos, sumusunod sa sistema ng politistic religion. Like, first day of the week or seventh day of the week, yearly celebration, every quarter week of November, ang paggamit ng buwan, akit sa hindi na po naka-incline sa kanal na kasulatan, lahat yun po, kahit Christian nakakilala, ang mga ito, sabi ng Scripture, hindi talaga nakakilala sa Diyos. Pero yung mga tao nakakilala sa Diyos, sabi nito, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa iyo. Yung mga tao nakakilala sa Diyos, okay, sila yung out of the relationship men, at sila din yung mga taong lumabas from the Babylon up to Christ, na itong apat na ito, from Abraham to David, Babylon, up to Christ, sa time natin, itong content generation, that we have three kinds of prophet. Old Testament time, Psalmic time, and Spirit time.
Kaya ang isang Christian kapag kabilong ang kanyang paniniwala sa Old Testament time, may pamahiin. At nabilong sa Sunset time, may mga tradisyon. Lahat ito hindi nakakilala sa Diyos. Ako. Pero yung mga taong nakakilala sa Diyos, tumatahan sa kanila, sumusunod tayo sa mga gawa ni Jesus Christ na hindi na sumusunod sa panahiin. Yan po ang mga nakakilala sa Diyos. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Taga-Episo, bilang pamuli po sa kapadalakay na makainay ng panahon sa nakasuklap, may kalinaw po para sa mga nagsusuri sa Diyos at tungkol sa kabataan ng paglilingkod. Sabi ng verse 24, nasa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Now, atin pong nabanggit na ang Ephesians chapter 2, verse 22, ay time ng kinship time ni Jesus Christ. Perfectly, 101% ng kanyang kinship time ay sa time natin. Ngayon, as a King of King and Lord of Lord sa time natin, kaya po piniperfect ang mga buwan, pizza at mga taon sa time natin. Dahil binanggit mismo ng Panginoon nung sila ay nag-ascribe kasama ang mga apostol. So mula sa John chapter 14, verse 6, sa kinship time, ipinakita ko ng Matthew chapter 20, verse 26. Ang sabi po sa paliwanag ng Tagalog, at samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at binigay sa mga dagat at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Okay. Yung kinain ng mga apostol, yung ininom ng mga apostol, katawan at dugo ni Jesus Christ. So sa time natin, yung kakainin natin, spiritual, this last 14th generation, from Babylon to Christ, kasi tayo po ay hintin dati, alipin ng kasalanan, ang traditions of man, pasadin tayo, wala tayong makasap, wala tayong tipan, walang pangasasin. But because of our Lord Jesus Christ, na naniwala tayo ng Biblia sa salita ng Diyos, ito po ang malinaw na pagkasabi ng Panginoon sa mga apostol. Ayos ko lang basahin. At ibinigay sa mga lagan at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Verse 27, at tumangkot siya ng isang salok at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, mag-inom kayo lahat dyan. Sa celebration ng Passover, itong versikulo ginagamit ito. Okay. Sa spiritual time natin, ganun din po. Verse 28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagkakawan ng mga kasalanan. Ngayon, yung dugo at katawan, kapag kinain ito at ininom, ito ay nakapagpatawad sa lahat ng kasalanan. Ngayon kung nagulong tayo sa mga churches, no, na sumusunod ng traditions of men, at makasunod tayo sa pinakla ng Diyos, at makita ni Kristo, ibig sabihin, may pag-asa pa ang tao na siya ay magkaroon ng pagkakawaran sa Diyos. Okay. Ang sabi ng 29, sapagkat meron siyang paghahari. Sabi ng 29, datapot sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng bukas hanggang sa araw na yun na inumin. Kung panibago, na mga kasalo ko kayo sa kariyan ng aking Ama. Ibig sabihin ko, ang Old Testament time ay luma, mapagdating ng subject time na pinakilala natin yung Testament time, na itong first day of the week sa time natin, tamang paglilingkod sa Diyos,
Pagdating sa Spirit pa, ipatayin natin, ito yung principle ni Jesus Christ. Hindi na siya gagawin ulit. Hindi na siya iinom ulit. Sapagkat yung pag-inom at pagkain sa kanyang kaharian spiritually, kapag ang kinain natin, hindi mula sa elitistic religion, kapag ang ininom natin, hindi mula sa kami po ay hindi nag-gather ng hundreds of thousands of people. Marami pong sila. Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, politistic religion pa rin ang sinusunod. So nasaan doon ang paghahari ni Kristo sa Kanya? Ikaw ang maghari sa buhay ko, susunod. Hindi nagsisiyat tayo sa buong daigdig sa sinuman. Sa katotohanan na tayo po ay nagmamahal doon sa salita ng Diyos at sumusunod tayo sa salitang ang kalooban hindi nagbabago at iba't ibang pagtawag sa iba't ibang pangangasiya. As Office of the Bishop under Jesus Christ Government, sa tulong ng Diyos, sa kanyang patnubay sa pangunguna ng kanyang banal na Espiritu, pinatunayan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat na kayo naman, sabi niya, Ephesians chapter 4 verse 22, ay gagawing tahanan ng Espiritu. Declare po ng Biblia, ang Espiritu palibasa di nakikita, ito ay hindi pinaniwalaan sa buhay. Okay? Kaya sabi ni Paul, pag lumakad ka ayon sa takbo sa libutan, hindi ka lumakad ayon sa Espiritu, hindi siya panamahalan ng Espiritu. Amen. Ano ba yung gawa ng sanlibutan? Last of the place. Ano ba yun? Galatians chapter 5 verse 22. Tingnan natin. Galatians chapter 5 21. Basa. At hayag ang mga gawa ng laman sa magkatuwid ay mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos, mga panaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking pinagpaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pag-aalala ng tuna sa inyo, na mga nagsigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsusipagmana ng kaharian ng Diyos. Anong sabi? Yung mga gumagawa ng ganung bagay ay hindi Magsusipagmana ng kaharian ng Diyos. Marcos chapter 7 verse 7. Marcos 27. Ito ang pagkasabi. Katak ko at walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang saling-saling sabi ng Kapag mga tao. pinagawakan yung salit-salit sa akin ng tao, ibig sabihin wala ang tao sa patulingan. Kaya hindi rin pwede na kaya sa pag-iisip. Baka hindi ako magpamalat ng tao, wala talaga akong bata. Hindi lang yung Diyos. Hindi rin pwede dapat isipin ng tao. Ngunit, alamin natin yung buti, itong mga hindi magmamana, dala sa chapter 5, yung pakikiapit mula sa politics ng religion, kapag na-penetrate ang sila ng Christian sa bahay natin, pagpunap, walang mamanahin sa lahat. Kaya sinisikap natin ang Diyos na sunod, dahil sabi niya ang Espiritu. Sabi spiritual, kaya ang pagkalit kahala na Diyos na Espiritu. kailan niya, dito sa pinsin tayo niya, ang kanyang pag-aarit. Kapag nag-aarit na siya, nag-church, siya na ang masunod. Sabat na ni Kristo. Sabat, first day of the week ni Kristo. Passover na ni Kristo. Pentecost na ni Kristo. Christmas na ni Kristo. New Year na ni Kristo. Perfect birthday ni Kristo. Hindi naman tradition of men. Amen. Until now, the Lord led us for how many years yun po ang makita ng tayo sa kanila. At sa namang gusto magtanong sa akin kung kanino ang panawa sa Diyos. Comment lang kayo. Like tayo, kawin ko. Comment lang kayo, magtanong kayo. Bibigyan ko kayo ng information mula sa mga every mga interesado lang po.
Sapagkat ang salvation na yun is not true, but it is an individual. Isave mo ang iyong sarili, isave ko ang aking sarili, at bagay ng Diyos ang ating maniwala, follow Jesus Christ. He is our Savior, He is our Redeemer. Sa kalagayan ng Espiritu na sumutao, at ang tao at ang buhay tayo sa kalagayan. Diyos ko ang pinakamatapatuloy. And bless, marunong sa ingay, ang Diyos ko ang may kapangyarihan ng pahintulot at makapigil sa iman. Ngunit sometimes, ang Diyos magbibigay ng revelation at understanding kapag maingay ang daigdig, kaya walang nakapansin. Mga nakapansin ko, God bless sa inyo, kapagalan sa inyong Panginoon. Happy birthday to you.